So, hello guys. Good evening guys. Kakain tayo ng ginataang saging. Sarap. Kumusta po tayong lahat? Sana po okay lang po tayong lahat. So, nakaakyat ko lang guys. Buti nga hindi kami gumala ngayon. So, naplansya ko na lahat ng mga palansyahin ko. Siyempre, nalabhan ko na din lahat ng lalabahin ko. Kasi nga, 4 na araw kami gala ng gala lang guys. Tapos, nag-sleep over pa kami. Tapos, pagdating ko galing sleep over, alis agad. So, wala talaga akong time maglaba at magplansya. So, buti nga ngayon, hindi kami umalis. So, nakaplansya ako. Tapos, nang palansyahin ko, alam nyo naman guys na talaga, pag may palansyahin ka, tamba ka ng palansyahin, parang iba yung vibes ba? Iba pa rin yung, kasi hindi ako nag-ipon ng mga labahin. Nilalaban ko araw-araw guys. Winawashing ko, bahala sila. Minsan, 2 araw, ganun. Kasi 2 naman sila so naipon. So, hindi ako nagkakamay. Hindi ko nilalabhan yun ng kamay. Siyempre, sara na nga ang kamay ko. Tapos, maglalaba pa ako. Chares. So, washing. Tapos, alatol, inaplansya. Kasi, kung matatambakan ka, ikaw lang din naman tatrabaho. Wala namang ibang gagawa sa trabaho, kundi ikaw lang. Diba? Para-paraan lang talaga guys paano gawin yung trabaho mo. So, yung trabaho ko naman kasi isa niya bata. So, lahat ng gawain sa bata, so nakapagpahinga ka lang talaga ng tunay na pahinga pag bata ang alaga mo, pag tulog na sila. Pag nakaakyat ka na dito sa kwarto, sa 4 na sulok na to, relax ka na. Minsan pa nga pag kahit tulog na sila tapos nagigising, so kahit nandito ka na tapos nagising, kailangan mo pa rin silang babain para patulugin ulit, lalo na pag wala ang nanay. Pero pag andyan naman ang nanay, ang ginagawa ko, pag 1:00 na siya tapos andyan lang ang nanay, iniiwan ko na sila. So yung nanay na nagpapatulog. So ganun ang ginagawa ko. Tapos ayun, dito magre-relax. Minsan pag may palansyahin ako, pag mga 1:00, 12:00, ganun meron, nagpaplansya ako bago ako magpapahinga. Pero minsan pag tinatamad ako, hindi na ako nagpaplansya. Iniisip ko na, bakit ko ba anuhin ang katawan ko, may bukas naman, diba? Tomorrow's another day, ganun. So, wag natin pilitin ang ating katawan. So, kailangan din natin magpahinga. Lalo na syempre, yung katawan lang natin ang puhunan dito sa pagtatrabaho. So, kailangan magpahinga tayo. Kailangan i-relax natin ang ating mga isipan. So, one way na ma-relax natin ang ating isipan, ang ginagawa ko ay nakikinig ako ng mga Christian songs, mga Christian homily, mga preaching. Tapos, syempre, hindi talaga mawawala itong pagbabasa ko ng Bible. At ito, may English ako, may Bisaya version ako. Kasi, pag nag-devotion kami ng asawa ko every night before kami matulog, Bisaya yung binabasa namin kasi mas tagus siya at mas naiintindihan ng asawa ko. Ako naman English. Yes! Mas din ako sa English kasi. So, kapag English kasi nakaka-learn ka din, ganun. Kasi minsan ang Bisaya kasi, siya, masyadong malalim. Minsan. Kaya tinitingnan ko siya sa English. So, ayun. So, ganun lang guys. And as OFW, kailangan lang natin syempre, tiis ganda. Ganun. Tapos, laban lang parati sa hamon ng buhay. Laging isipin na kung ano man yung mga pinagdadaanan natin, pinagdadaanan nyo ngayon, daanan lang, huwag tambayan, because everything happened for a reason, and hindi man natin maano yung mga
mga reason na yan ngayon, I know in the sa mga dadaan pa mga araw masasagot mo ang reason, kaya pala ganun pala yung nangyari kasi ganito ganyan. Always think positive, lalo na pag may mga bagay na hindi naayon sa ating kagustuhan. Minsan hindi naman talaga maiwasan kasi hindi naman tayo perfect, at saka talagang may mga instances na mapapagalitan tayo or may mga bagay na dapat hindi nangyayari pero nangyayari. So ang gawin na lang natin ay mag-pray. Talagang prayer is the key for everything talaga, especially pag yung parang hirap na hirap ka na, pag feeling mo wala kang kakampi kundi ang sarili mo. So si Lord lang talaga ang kakampi mo. So doon mo ay lahat, cry out to Jesus. Iyak mo lang lahat sa Kanya. Pag naiyak mo na yun ang lahat sa Kanya, alam mo niyo guys, pag umiiyak talaga ako ng deep within my heart, totoo talaga guys, kinabukasan talaga siya, may blessing siya na darating. Minsan mapapaisip ko, kailangan pa talaga akong umiyak. Pero may times talaga na parang gusto mo lang talagang umiyak. Gusto mo umiyak lang kay Lord. Ganun. So, yun. Kinabukasan, okay ka na. Tomorrow is another day. It's every morning is a new blessing from God above. So, think it positively, guys. Accept it positively. Halimbawa, may mga bagay na nangyayari na hindi na ayon sa mga gusto mo. At isipin mo na dahil dyan, natututo ka. So, learn it every day. In every situation, dapat learn it tayo. So, may mga bagay na natutunan tayo. Kaya, think positive lang. Always positive. Ito na feeling mo, sinakluban ka na ng buong mundo. No. Dahil dyan, tinatest tayo ni Lord, at dahil dyan, mas mag-strong pa tayo, mas mag-strong pa yung faith natin kay Lord, diba? Yung paniniwala natin. So, pagpagod, magpahinga, rest in God's presence. Yun yung pinaka-importante at pinaka-magandang gawin, guys. Na pagpagod na, ipagpahinga ang sarili at talk to Jesus. Yun lang talaga. Pray to God and listen to His Word. Na every time you read the Word of God, may rema siya, ganun. So, ganun lang talaga ang ginagawa ko everyday sa buhay-buhay. Kasi, minsan talaga makaka-feel ka ng homesick. Tapos, pag na-feel mo ang homesick, kung may mga na pwede ka makausap, mga kaibigan mo, or pamilya mo, yun. Gawin mo yun para ma-divert yung attention mo at mawala yung mga homesick. Ako nga, kahit matagal na ako dito, minsan napifeel ko din ang homesick. Tapos feeling ko minsan na gusto ko nang umuwi, gusto ko lang mag-relax. Pero may mga bagay pa kasi na kailangan pang tapusin, kailangan gawin, kailangan paghirapan pa dito. So, tiis-tiis muna. Tiis ganda lang muna tayo. Yun ang importante. Basta trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct to you thy path. So, lahat ng mga gagawin natin, guys, ipagpasa Diyos natin. Dahil si Lord na ang bahala dyan. Basta yung faith natin kay Lord intact. Tapos, continue lang tayo gagawa ng mga bagay na nakapagpapasaya kay Lord. And always remember that you do it with love. Dapat yung mga gagawin mo ay may passion, tapos yung love andun, kasi para mas madali ang lahat ng bagay. Yun yung importante, na you're doing it not for people, but you're doing it because you love God. Ganon. So yun, ganun lang naman talaga ang buhay. Kailangan lang nating i-push ang lahat. Pray until something happen. So, wag kang susuko sa pagdarasal hanggat hindi mo pa nare-receive yung mga pinapag-pray mo. Because the answer of God is yes and amen. So, yun. Lagi natin tandaan yan. That kung ano man yung mga past mo, kung ano man yung mga pinagdadaanan mo, God is always there. Andyan lang parati si Lord sa ating life, sa ating nakaabang, at
naghihintay lang siya kung kailan tayo lalapit sa Kanya ulit. Kung kailan tayo hihingi sa Kanya ng mga tulong. Andyan lang siya, hindi nawawala si Lord. So, yun. Always remember that we can do all things through Christ who strengthens us. So, magagawa natin lahat ng bagay kasi andyan si Lord na gumagabay sa atin parati. And patuloy lang ang buhay. And syempre, we give portion to God. So, kalimutan na natin ang lahat. Wag lang yung portion ni Lord. So, it means yung tithing, yung 10% para kay Lord. So, dyan ako nabubuhay guys, sa tithing talaga. So, it says in Malakay 3:10 that, bring the whole tithe into the storehouse so that there may be food in my house. Test me and this, and then you will not have room enough for it. Ang mga blessings, sunod-sunod lang yan siya. So, kailangan mo lang ibigay yung nararapat kay Lord. So, kailangan pag nakareceive ka ng mga blessings, i-share mo agad yung percent ni Lord. So, yung portion ni Lord, kailangan kunin mo agad at ibigay mo. So, yun. Kasi yan siyang nagbibigay ng lakas sa atin, nagbibigay ng protection sa sarili natin, sa pamilya natin, and favor and everything that we do. So, pag masaya ka si Lord sa buhay mo, binibigyan ka ng favor niya. So, hindi naman si Lord na parang may mga tao siyang gagamitin para ibigay yung favor na hinahangad mo. So yun, na hindi ka mawawalan kahit gaano ka pa kagipit. May mga tao talagang magbibigay sa'yo. May mga tao talagang ipapadala sa Lord sa buhay mo. Natutulong sa'yo. Ganun yun. Kaya, ang sarap talaga guys na ma-inlove kay Lord. Ma-inlove sa Kanyang word. Everyday, yung pagising ko, pinipilit ko talaga na hindi magbasa ng Facebook, hindi ang una ko talagang gawin is hanapin ko yung presence ni Lord. Yung mag-pray ako, ganun. Napakasarap guys, lalo na pag you used to it na, parang kulang na siya pag hindi mo siya ginawa everyday. Yung every night namin ng asawa ko bago kami matulog. Pag hindi kasi namin nagawa yun, parang kulang na din yung gabi ko bago matulog na magbasa kami, sa prayer. So, pag naging habit mo na yan guys, madali na lang yan. Especially yung pag-tithes, pag naging habit mo na yun, hindi ka na mahirapan at hindi masakit sa loob mo na magbibigay. Halimbawa, yung sahod mo is 2,000 ganun. Tapos, magkano lang hiningi ni Lord sa'yo? 200 lang. Diba? 200 reals. So, pag di kasi bukal sa loob mo at di mo naiintindihan, parang isipin mo na napakabigat naman, napakalaki naman, ganon. Or pag nagbigay ka dun, sabihin mo yung pastor, yung pare lang yung makikinabang. Pero pag iintindihin mo talaga yung sinasabi ni Lord sa bawat word niya, walang mahirap guys. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Wala talagang mahirap kay Lord. So, lagi natin tatandaan yan, that we can do all things through Christ who strengthens us. And our God will meet all our needs according to His riches of His glory.